Okay, example number 2. Ito naman yung long division na kung saan i-arrange natin. Ito yung given ha. So, i-arrange natin siya in descending power or descending variable. Yung ating, ito is 4, ito is 2. So una natin is 4, and then, sino yung nawawala? Ano sila sa 4? Diba 3? So, dahil nawawala yung ating 3, maglalagay tayo ng positive 0x cube. Pag may nawawala, lalagyan lang natin siya ng 0. And then, variable na x, and then yung power na cube. Ibig sabihin, ito yung nawawala. Okay? And then next, negative 7x squared. Ito na siya. And then, next natin is, meron tayong ito, 10x, bago yung ating constant na negative 10. Tandaan natin, pag nag-arrange tayo, laging pinakadulo yung ating constant term. Okay? So, check natin kung naka-arrange na. So, 4, 3, 2, 1. So, and then the constant. So, therefore, kompleto na yung ating kompleto na yung ating given. And then, yung ating 3x minus 1, ilalagay na natin siya. And then, divide na natin si 9x raised to 4 kay 3x. Okay? So, pag i-divide na natin siya, so, proceed na tayo kay, divide na natin siya. So, 9x raised to 4 divided by 3x. So, 9 divided by 3, that is 3. 4 minus 1, so that is cube. Kaya siya is 3 na lang. And then times natin, 3 times 3, that is 9. X raised to 3 times x, so that is x raised to 4. Ipagpa-plus. And then, proceed sa subtraction, i-change natin lahat dito ng mga sign nila. Dahil si positive magiging negative, si negative na ito magiging positive, so therefore cancel na ito. Natira na lang dito is si 3x cube. Bakit positive to siya? Kasi po ito, diba, naging positive na ito pag change natin siya. So therefore, ito na naman, meron na tayong 3x cube, i-bring down natin sa negative 7x squared. So pag bring down na natin sa 7x squared, so i-divide na natin itong 3x cube kay 3x, so that is x na lang. Ilan na lang yung x natin? 2. Kasi 3 minus 1, so that is 2. Kaya siya naging x squared. X squared times 3x minus 1. So, ito, x times 3, magiging 3x cube. Kasi 2 plus 1, cube na siya. And then, x squared times negative 1. So, that is negative x squared. Okay, change natin lahat ng sign dito. Proceed sa addition ito. So, ito is cancel na. So, therefore, dito ang magiging sagot is dahil ito is positive. Ito is negative. 7 minus 1, that is 6. Sino mas mataas? Si 7 o si 6? Ay, si 7 o si 1? So, dahil 7 ang mataas, kaya siya is negative ang symbol natin. Bring down natin si negative 10x. Okay, pag bring down na natin sa negative 10x, so, next one, divide na naman natin. Negative 6x squared divided by 3x, so that is 2x. Negative 2x. Negative 2x times natin kay 3x minus 1, so that is negative 6x squared plus 2x. Ito, change natin ng sign. Proceed to addition. So, therefore, ang total natin is negative 12x na lang. Bring down ulit natin yung natitirang constant na 10. So, therefore, meron tayong negative 12x minus 10. Ito, negative 12x, divide natin kay 3x. So, that is 4. 4 times 3x, that is negative 12x. And then 4 times negative 1, that is 4. Okay, proceed sa addition. Change lahat ng sign dito. Ang natira na lang dito is negative 14. So, dahil complete na yung ating, dahil diba, nasa yung degree natin is, yung degree natin is 1. So, dito yung degree ng ating divisor is 1. So, complete na yung ating pagsusolve or yung division natin complete na. So, ito yung ating quotient. Ito naman yung ating remainder, yung natira. Okay, take note, kapag may remainder po na natira, ang pagsulat po natin is ganito. Susulat natin ito. So, sulat natin yung quotient. Yung quotient yung nasa taas ha.
sulat natin yung quotient na ito. So, ito na yun. 3x cubed plus x squared minus 2x minus 4. And then, meron tayong remainder na negative 14. So, dahil ito ang remainder, ito po yung ating magiging numerator at ang denominator natin yung ating divisor. Ito po yung ating denominator. So, therefore, pag isusulat natin siya kasama nito, talagay lang natin kung ano yung sign negative. Kung positive siya, positive. Dahil ito ay negative, kaya siya minus. Then, copy natin itong 14 as a numerator and then i-over natin siya dito sa ating divisor. So, ganito ang makikita kong sagot.